Everybody, welcome to another episode of our podcast. And today, we are going to talk about how to live a meaningful life. And our text is found on Ephesians chapter 5, verses 15 and 16. Sabi po dito, therefore, consider carefully how you live, not as unwise, but as wise, taking advantage of every opportunity because the days are evil. Napakaganda po ng ating mensahe for today because I believe God impressed this into my heart kasi wala naman pong tao, grupo ng mga tao ang dumarating sa tagpo ng kanilang buhay na masasabi nilang naging meaningful ang kanilang buhay by accident. Sabi nga po nila, yung konting pihit mo, decision mo today, ay pwedeng magkaroon ng milya-milyang epekto pagdating ng panahon. Because yung mga daily decisions natin, yan po madalas ang magdedetermine kung ano ang ating magiging destination. Ano-ano mga habits ang ating inaalaw? Sino-sino mga kaibigan ang hinahayaan natin sa ating buhay? At ano-anong boses ang ating mga pinapakinggan? Especially when we are in a formation season of our lives. Kung ikaw ay kabataan o single pa lamang, yan ang tinuturing po nating season kung paano nakakapag-set tayo ng direksyon at trajectory ng ating buhay. Naalala ko na ako ay 18 years old, naging youth pastor ako ng simbahan. No, ako ay 26 years old na ikasal ako sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At the age of 27, I said yes na maging pastor ng isang simbahan. Nung ako'y kabataan pa, that's not just a waiting season. I believe that is a construction season of my life. Because yan po yung mga panahon na magandang-maganda para i-shape mo ang inyong habits, ang inyong thinking. Magandang pagkakataon para ma-shape mo ang iyong discipline, ang iyong pananampalataya. Paano mo ginugugol ang iyong panahon? Ano-ano ang iyong mga pinapanood? Sino-sino ang iyong mga pinapakinggan? At paano ka lumalago sa iyong pananampalataya, sa iyong karir at sa iyong buhay? Yung mga direction po kasi na yan, hindi mo yan masiset kapag ka naikasal ka na. Yung direction, hindi mo yan masiset kapag promoted ka na. In fact, yung marriage, it cannot fix your direction. But it can magnify that you are in the right or wrong direction in your life. Kapag tayo ay disiplinado nung tayo ay single pa lang, more likely magiging stable tayo when we are married. Pero kung ligaw tayo nung single pa lang tayo, malamang dalawa na kayong ligaw when you got married. Pero at the end of the day, ang goal ba talaga maikasal ako, ma-promote ako? Because ang goal is not just to get married. Our goal is not just to get promoted. Our goal is not just makapagtrabaho sa ibang bansa. Our goal is maturity. Because when we mature, kapag tayo ay nag-grow spiritually, nag-grow in our mindset, nag-grow emotionally, you can handle the pressure well. You can manage your emotion. More importantly, we are able to honor God consistently in our lives. Bakit po? Kasi kung walang magbabago sa habits natin, kung walang magbabago sa discipline natin, kung walang magbabago sa relasyon natin sa ating Panginoon, nasaan kaya tayo after 5 years? Kasi hindi natin ma-achieve ang stability 5 years from now kung walang magbabago sa buhay at sa direksyon natin for today. Yan po ang ibig sabihin na ang buhay natin nagdi-drift. Pag sinabi mo kasing drifting, parang parang bangka na hindi nakaangkla. Gumagalaw siya, lumulutang siya, pero dahil walang nagtitimon, hindi mo na kailangan ng malakas na bagyo para mawala yung barko na yan. At maraming tao ganyan sa kanilang buhay. Hindi natin madalas pinaplano anong mangyayari 5 years later, kaya nagpapaanod-anod na lang tayo kung saan po tayo dadali ng buhay. At alam ko, wala nang iba pang makakapag-represent ng idea ng drifting bukod sa story na isinare po sa atin ng Panginoon about the prodigal son. In Luke chapter 15 po kasi, gustong i-reveal ng ating Panginoong Jesus ang puso ng Diyos Ama, kaya ibinahagi po ni Jesus Christ ang story ng prodigal son. Ang sabi ng storya, merong isang anak na nag-demand ng kanyang inheritance prematurely. Nung ibinigay ito ng ama sa kanya, iniwan niya ang kanyang bahay, at ang sabi ng Bible, he wasted everything in reckless living. Unfortunately, nung naubos na lahat ng inheritance na ibinigay ng kanyang tatay, dumating ang matinding tagutom and he found himself empty, hungry, and feeding pigs. Nagpapakain po siya ng baboy. At habang nagpapakain po siya ng baboy, na-realize niya na yung kinakain po ng mga servant ng kanyang ama ay parang mas masarap pa sa kanyang kinakain. At dahil po sa kanyang brokenness at siguro na humble na rin po siya because of the situation, nagdesisyon po siyang bumalik sa kanyang tatay. At nung bumalik po siya, hindi po siya nag-e-expect ng restoration. Ang ine-expect niya lang po, acceptance. But the father, when he saw his son, sabi ng Bible, he ran to his son, kissed him, and restored back everything to him. At yung story po ng prodigal son is a best illustration of what a drifting life will look like. Kasi kung mapapansin po niyo sa storya,
Yung prodigal son naman, hindi niya naman pong plinano na maging tagapagpakain ng baboy. Ibig sabihin, hindi niya plinano na wasakin o sirain ang kanyang buhay. Pero hindi rin siya naging intentional saan ba niya talaga gustong pumunta. Kaya po ang drifting delikado siya eh. Kasi hindi mo makikita agad saan pupunta ang iyong buhay because hindi mo siya pinaplano, nagpapalutang-lutang at nagpapaanod-anod lang po tayo. And today, I want to share to you ano po yung path o journey if we really want to live a meaningful life, what not to do. Ano ba yung progression para ang isang tao ay madrift palayo sa Panginoon? Number one, sabi po ng Luke chapter 15 verse 13, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there, on a distant country, he wasted all his money in wild living. Ano pong sinasabi ng scripture dito? Ang unang step sa drifting o paglayo, ang unang step to ruin your life, if you may, is distance. Kasi sabi ng Bible, itong lalaki na ito, itong anak na ito na merong maganda at consistent relationship sa kanyang tatay, nagdesisyon, hindi lang kuhanin ang kanyang inheritance, kundi lumayo sa kanyang tatay. Saan siya pumunta? Ang sabi ng Bible, he moved to a distant land. Nagpakalayo-layo siya. At yan po ang first step ng drifting, yung inilalayo natin ang ating sarili. Siguro, yung prodigal son, ang gusto lang niya naman mag-enjoy. Ang gusto niya, pleasure. At hinahanap niya sa pleasure yung tunay niyang kailangan, purpose. Kasi ang tunay niyang kailangan, direksyon eh. And usually tayo, when we are in a season of our lives na nasa formation stage tayo, for example, ikaw ay single, we don't feel empty dahil single tayo. At minsan, maririnig natin yan na, siguro pag ako ay nagka-jowa na, siguro magkakaroon ng meaning ang aking buhay. Pero guess what? You don't feel empty dahil single ka. You feel empty because you lack direction. Kaya natin nararamdaman ng emptiness kasi wala tayong malinaw na direksyon sa ating buhay. Kasi hindi po maaayos ng romance ang ating emptiness. What fixes that emptiness that you feel is actually meaning. Katulad ng prodigal son na ito, nung una, pakiramdam niya, napakalaya niya eh. Imagine mo, walang rules, walang structure, walang accountability, walang authority. Pansinin niyo ha, gumagalaw siya, may movement siya, pero wala siyang direksyon. Ibig sabihin, hindi porket may movement, may progress. Because apparently, this prodigal son, he went away, he went to a distant land, he was moving away, but he was aimless. And I believe yan ang pinakamalaking pandaraya ng kaaway sa atin. Yung puro tayo activity pero walang direksyon. We are busy working, busy dating, busy posting, busy surviving. May progress ba? Wala. Because the direction should be not just moving forward, but it is leading you upward, palapit sa ating Panginoon. Halimbawa po ang isang sasakyan, kapag yan ay nasa bundok, for example, at nakapark, at yung sasakyan na yan ay naka-neutral o na downhill o pababa, pwede yang gumalaw, but eventually it will crash. And I believe that's the same thing. It's not, hindi po sapat na puro tayo activity. We need direction in our lives. And unfortunately, yung nilalayo po natin ang ating sarili could be a start of a drift. Number two, hindi lang po siya pumunta sa distant country. Ang sabi po ng Bible sa Luke chapter 15 verse 14, about the time his money ran out. Nung naubos na po ang kanyang salapi o ang kanyang pera, ang sabi ng Bible, a great famine swept over the land and he began to starve. Unfortunately, yung kanyang distance ay nag-create ng pangalawang step ng drift, which is decline. Hindi lang po siya lumayo, unti-unti pong nagde-decline ang future ng kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, nung naubos ang kanyang pera. At kung mapapansin po ninyo, because he lived a reckless life, yung pagsasayang po niya, hindi po biglaan. In fact, yung kanyang pagsasayang, gradual po yan, dahan-dahan. Pero yung collapse, sudden. All of a sudden, na-realize siya, teka lang, hindi lang ako walang pera, nagkaroon pa ng matinding taggutom dito sa bansa kung saan ako naroon. And I don't have money, resources to get out of it. Unfortunately, I'm stuck here. And that's how drifting works. Kaya tayo madalas nagdi-drift kasi wala tayong conscious effort to bring our life together. Wala tayong conscious effort to discipline ourselves. Because lahat po ng direksyon, may effort siya. Kapag ipipihit mo ang sasakyan pakaliwa, kailangan mo ng effort. Pero ang drifting, no effort is required. Bayaan mo lang ang manibela at bigla, aandar naman po siya, but it will eventually crash. Ganyan din po ang barko, di ba? Ang barko, ang bangka na walang goal, hindi mo na kailangan padaanan ng bagyo, hindi na kailangan ng matinding tsunami para mapalubog mo siya. It's only a matter of time kung wala po siyang timon, walang nagko-control, walang effort.
to steer into the right direction is only a matter of time and it will crash. Wala pong tao na sinira po at winasak nila ang kanilang buhay in just one day. Usually, nawawasak po ang ating buhay because of our daily decisions. Hindi tayo. Ini-skip natin ang prayer, ini-skip natin ang church, ini-ignore natin ang discipline, mas pinaprioritize natin yung entertainment kaysa growth, yung namumuhay tayo ng walang purpose. Lahat po yan ay daily decisions that we make na papunta sa decline. That we are not just distancing ourselves, we are declining because we don't have effort to steer into the right direction. Kung naniniwala ka na hindi aksidente ang tagumpay, maniniwala din siguro tayo na madalas hindi rin aksidente ang pagbagsak. Kung ang tagumpay hindi aksidente, ang pagbagsak madalas ay hindi rin aksidente. Kasi lahat naman siguro ng tao nagsasabi, gusto ko ng godly marriage. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Gusto ko magkaroon ng peaceful life. Pero yung puro intention na walang direksyon is just an imagination. You don't reap what you wish. You reap what you plant. You reap what you sow. Hindi natin inaani yung bagay na ipinangarap natin. Ang inaani natin yung bagay na tinanim natin. Yung effort na inexert natin. As I've said, wala namang nagpaplano na sayangin ang kanyang buhay. Pero unfortunately, hindi po tayo nagiging intentional. Saan ba natin gustong pumunta? Ano ba ang goal natin pagka natapos po ang taong ito? And that's the reason why siguro maraming young people, maraming single people ang stuck. Kasi walang vision, walang goal, walang growth. And we are trying to solve that emptiness with new relationship, new promotion, new company. Hindi pleasure ang makakapag-satisfy ng soul mo. I wish alam mo na yan by now. Hindi pleasure ang makakapag-satisfy sa soul natin. Meaning, kailangan natin ng kahulugan. Kailangan natin ng purpose. And don't tell me na, Pastor, inaantay ko lang yung kalooban ng ating Panginoon. But honestly, if truth be told, you're not waiting, and you know it. You're drifting. You're drifting. How? Lumilipas ang araw, walang purpose. Lumilipas ang araw, puro pleasure ang umuubos sa oras natin, walang growth. Yung calling mo, napalitan ng comfort. And that's the most dangerous thing. Hindi yung nag-decide kang sirain ang buhay mo. Hindi tayo nagdidesisyon na wasakin ang ating buhay, pero hindi ka rin nagdidesisyon na iayos ito. And that's the most dangerous decision of all. What is that? Indecision. Indecision is the most dangerous decision of all. Yung iniiwasan mo ang responsibility, iniiwasan mo ang failure, iniiwasan mo ang commitment. Ano nangyayari? Because we're drifting, lumalagpas ang opportunity. Nagbabago ang season. Nagsasara ang mga pintuan, tumatanda ka. Aabante ang buhay whether you make a decision today or not. That's why hindi lang distance, batayan natin yung decline. But thanks be to God, katulad ng prodigal son na ito, yes, he went to a distant country. Yes, nag-decline ang kanyang buhay. In fact, he reached the rock bottom kung saan pinangarap niyang kainin ang kinakain ng baboy. Pero ang sabi ng Bible sa verse 17, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hard servants have food enough to spare, and here I am, dying for hunger. Kung babasahin niyo yung succeeding verse, sinabi niya, babalik ako sa akin, tatay. And the third stage is distance. Sabi ng Bible, dumidistansya tayo. He went to a distant country. Pero hindi po natapos sa distance. May decline. Nakita niya ang kanyang sarili that he was on a rock bottom. But you can always turn your life around with the right decision. And that's the third journey of drift that you can change today. Because yung time na yon that he finally came to his senses, that is the turning point. Pero hindi porket yun ang turning point, may nagbago na kagad. Gutom pa rin siya, broke pa rin siya, nasa pig pen pa rin siya. Hindi nagbago ang kanyang sitwasyon, pero may nagbago ng time na yon. Yung direksyon niya. Kasi finally sabi niya, hindi na ako papayag ng ganito. Hindi na ako papayag na wala nagko-control ng timon ng barko na ito. I need direction in my life. Kasi ang mga sitwasyon ng ating buhay magbabago lang kapag una nating binago ang direksyon ng ating buhay today. Alam nyo, na-realize ko naman na kahit anong sabihin ko today, maaaring hindi naman mabago ang iyong buhay. But at least, kung hindi man mabago ang iyong buhay today, change your direction today. Because if you change your direction today, if you change your habits today, you may not see an effect one month from now, but you can definitely see a significant effect after 1 year, after 2 years. That's why church is very important. That's why ministry is very important. Because walang tao na nagbabago ng direksyon by accident. Kailangan nila ng guidance, kailangan nila ng teaching, kailangan nila ng boses na magsasalita sa kanila. And I believe yung simbahan, napakalaking bagay po yan para tulungan tayong lahat.
na para ibalik tayo sa tamang direksyon. That's why I believe this is a wake-up call also for all of us. If you're not attending any church, if you're not attending any small group, if you're not reading your Bible, I want to encourage you to join a link-up group, join a small group, join a church. No, kung wala po kayong simbahang inaatinan, kung wala kayong link-up groups na inaatinan, I will put the link in the description box of this video so you can join immediately and change the direction of your life. In fact, I will take this to the next level to support our ministry, to support the ministry in prayer. You can serve, you can pray, you can give financially para masuportahan po natin and we can reach more people at marami pang tao ang mabago because maraming ginagawa sa Satan para tayo ay dayain, para tayo ay lokohin. But we need this message. We need this wake-up call for us to be able not just to change our life, but to change the trajectory of our lives. I hope that nakatulong po ito ng malaki sa inyo. Please do not forget to comment, to like, or to share this podcast. And see you again on the next episode. God bless po.